Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kabayan para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin to mga tambay. Kalat na po ito sa social media, mga tambay. Yung nagpapakalat po, yung quid, Reyna raw po ito. Ito daw po ay Reyna ng fake news mga tambay. At ito po ay may katungkulan pa sa gobyerno. Isa po itong USEC ng PCO ay nagpapakalat po ng maling impormasyon sa mga Pilipino. Lalong-lalo po yung issue ng bigas. Di po ba may issue ang bigas na sinasabing 20 pesos ito ay mahihirapan ng gobyerno na ito ay palaganapin sa buong Pilipinas? At ano po ang sinabi po nitong nagpakalat ng fake news? Dahil ang Pangulo daw po na dating Pangulong Duterte ay nangako rin daw po na 7 pesos kilo ng bigas. Ganyan po katindi ang ipinakalat pong fake news ito. Pero tatanungin din po natin ang PNP dahil po nagkakaso po sila ng mga fake news, di ba? Tingnan po natin kung makakasuhan po ito ng fake news mga tambay dahil ito po ay nagpapakalat yata mga kabayan. At yung kinuhanan po nito na salita ay yung dati pong speech po. Parang ito po yata ay dating sinabi ng dating Pangulong Duterte na gusto niyang tingnan po natin. Saka natin po komentuhan. Napakaganda po. Ito po ang pinagkunan niya ng fake news na 7 pesos daw po mga tambay. Pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte. Working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Alam mo, ako humingi talaga ng tulong. Nakita niyo mga tambay, reduce 7 pesos po, di ba? Sinabi ng Pangulo. Hiling niya sana mabawasan ang presyo ng bigas pa ng 7 piso. Dahil nung mga panahon na yon, ay ang bigas po yata natin ay nasa 30 plus, di po ba? Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, 35. Mga ganon, 38 nung mga panahon niya. Pero gusto pa raw niya, hiling niya sana ay mabawasan pa ng 7 piso. Ma-reduce ang presyo po ng bigas nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ito po yung pinakalat. Ipinakalat po, mga tambay, ng isa pong USEC, mga tambay. Pero wala po rito yata aksyon ang mga humahabol ng fake news, mga tambay. Ito po yung pinakalat Oh. Tingnan po natin yung pinakalat po na fake news, mga tambay. Ito po. Grabe. Sandali lang po. Nag-upload. Pinababasura na ng 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. A few moments later. Rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. A few moments later. Rice can be Nangako daw po. 2 years, 7 pesos kilo ng bigas. Nangako. 2 years. Mga tamay, nakita nyo? Presyo ng bigas, 7 pesos. Nakita nyo po ang ginawa po nitong ni USEC na Claire Castro. Sa kanya po itong vlog. Grabe po magpakalat ito ng fake news. Hindi po sinabi ni dating Pangulong Duterte na ibababa niya ang kilo ng bigas ng 7 pesos. Pero dito kay Atty. Claire na USEC, nangako raw po. 2 years, 7 pesos kilo ng bigas. Unbelievable, mga tambay. Ang sinasabi, reduce. Ito naman po, hahabulin kaya siya ng mismong PCO
ang PCO po ay nagbukas po ng joint forces po para po habulin ang mga fake news, mga tambay. Pakinggan po natin ang ginawa po nilang hakbang sa mga fake news. Forum na to, magtuloy-tuloy po to para ma-identify na natin yung ating pagkakaisa. Kasi when they say you're running different horses or iba-iba yung sagwan natin, walang mangyayari. Nagkasundo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mas maigting na kampanya laban sa fake news. Sa Camp Crame ngayong araw, lumagda sa Pledge of Commitment and Support sa paglaban sa paglaganap ng mga maling impormasyon sina Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz at kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakasaad sa Pledge of Commitment and Support na palakasin ng bawat ahensya ang kanilang capability building efforts para sa digital literacy, fact-checking at community awareness. Maliban dito, magkakaroon din ng kolaborasyon ang pamahalaan sa academic institutions, private Nakita nyo po, mga tama, susugpuin po. Lalo po sa social media, mga tambay, mga fake news. Ayan, mga tambay, lumabas po ang reyna yata ng fake news. At meron na pong kinasuhan na vlogger ito. Ito po, hindi kaya isusunod ang reyna ng fake news kaya? Ito po, yung nakaraang araw lang po ito Sandali lang po. Isang pananareklamo ang Joint Anti-Fake News Action Committee ng Philippine National Police laban sa isang lalaking vlogger sa Davao. Ito ay matapos matukoy ng pulisya na ito ang nagpakalat ng impormasyon na niraid ng nasa 30 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at 70 Special Action Force o SAF Commandos mula sa Luzon ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, nagpakalat ng fake news ang naturang vlogger dahilan para sumugod ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa bahay nito. Ang nakahil po na kaso ay violation po ng Revised Penal Code Article 154 o ito po yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the Revised Penal Code in relation. Ayan, mga tambay. Meron na po silang kinakasuhan ng fake news. Nagpapakalat po ng fake news. Yung pong vlogger po sa Davao na sumusuporta po sa mga Duterte dahil pinoprotektahan po nila ang bahay ng dating Pangulong Duterte na hindi sana wag naman sana matamnan ng mga ebidensya daw po di umano. Ayan po, mga tambay. Yung fake news po na sinasabi po natin, mga kababayan, yung reyna po ng fake news. Ayan po, nagpapakalat po na 7 pesos daw po ang ipinangako ng sa loob lang 2 taon ng dating Pangulong Duterte. Ayon po sa USEC na nagpapakalat po at nagpakalat po ng fake news. Kalat na kalat po ito, mga tambay. Ang pinakalat po at talagang pinagmamalaki pa ng USEC Claire Castro, mga tambay, ang sinasabi po na ang dating Pangulong Duterte ay nangako po, mga tambay, ng 7 piso. Nakita nyo po ang ginagawa. Samantalang siya pala talaga ang grabe magpakalat ng fake news. Pero kung magsalita po siya sa Vice President, ay sinasabi niya pong parang reyna ng fake news pa at pinagkukunan ng fake news ang Vice President. Ano kaya ang tingin niya sa sarili po na Yusek, mga tambay? Ano po sa tingin niya sarili niya ngayon? Hindi po ba siya nagpapakalat ng fake news? Ang Yusek, mga tambay? Di po ba? Grabe, no? Grabe po ang ginagawa po ng USEC. Talagang makapanira lang po sa dating Pangulong Duterte ay talaga pong gagawin yata lahat kahit po sabihin na ito po ay malaman ng tao. Hindi na nahiya dahil ang mga tao po ngayon ay nakapagre-research na. Hindi naman po bobo, tanga na at gago ang mga Pilipino ngayon para pag nagsalita ka, isa kang USEC, ay paniniwalaan ka na ng taong bayan. I-research po ng taong bayan ang sasabihin mo. Lalong-lalo na kung ang sisiraan mo, Yusek, ay ang dating Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Duterte ay mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan
kisa sa Pangulo natin ngayon na may issue ng pulburon. Pati ang asawa ay may issue ng pulburon. Di po ba? Ito, nakakatuwa rin. Meron pong isang binanatan po. Sinalag po siya. Binanatan po siya. Sinalag po siya at itinatama po siyang pilit ng isang media. I think Channel 25 po yata itong media na ito. Ay talaga binanatan po siya. Talaga itinatama po siya dahil po siya nagpapakalat ng fake news. Nakita ko lang po. Tingnan po natin. Important. Miss Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi ito po. Kasi malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Ito, na panood sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. po, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni PRRD. Yeah, Para lang po SONA. magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang tiba, announcements ng palasyo. Hindi po patok. Ayan, iwas niya mga tambay. Pagka yung fake news na galing sa kanya, iniiwasan niya po itanong. Ganon po katindi pala itong Yusek na ito mga tambay. Hindi kaya ito reyna ng fake news mga tambay? Ayan, General Marbil. Ayan, ihintayin po namin. Ang mga Pilipino po, ihintayin si General Marbil at ang PCO na si J. Ruiz. PCO J. Ruiz kasi nagbukas po sila at nag-joint forces po sila para po tugisin at kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news sa ating bansa. Hindi na po pala dapat lumayo pa ang PNP at ang PCO Secretary na si J. Ruiz. Nahando na po pala mismo sa Malacanang ang nagpapakalat ng fake news para lang po masiraan ang pamilya Duterte at lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte. Malalaman po natin ito mga tambay. Tingnan po natin ang galawan nila ngayon. Nung isang araw pa po ito, kumalat na nagpakalat po ang isang Yusek Claire Castro ng 7 pesos sa loob lang ng 2 taon. Pinangako ni dating Pangulong Duterte na ibababa ang 7 pesos na kilo ng bigas. Mga katambay. Pero sa SONA mismo ng dating Pangulong Duterte ay i-reduce niya lang. Plano niya. Sana mangyari. Dahil nung mga panahon na yon ay mababa na bigas. Ikumpara po sa panahon ngayon na 3 taon. 3 taon. Di po ba? At never nangako ang dating Pangulong Duterte ng 7 piso ang presyo ng bigas. Ganito po katindi magpakalat po ng fake news pala. Ang isang reyna pala. Ito po pala ang reyna. Si 7 pesos. Ang reyna po pala ng fake news na nasa Malacanang. Ibang klase po pala. Hindi kaya ito bibigyan ng aksyon ng Malacanang, lalong-lalo ng PCO na nagbigay pa babala at hinikpitan nila ang nagpapakalat sa social media ng fake news. Lalong-lalo ang general na si General Marbil, mga kababayan. Ano kaya ang gagawin nila rito sa reyna di umano ng fake news? Pero doon sa kababayan natin vlogger sa taga Davao ay napakabilis po nilang inaksyonan. Inaksyonan nila agad. Eto kaya, mga kababayan, kumalat po ito sa buong mundo dahil ang nagsalita po ay isang Yusek. Isang Yusek po, tagapagsalita ng Malacanang. Kasi ito pong Yusek na ito ay binabanatan din po nito ang mga Duterte sa kanyang vlog. Nagbablog po ito di po ba dapat ito'y kasuhan dahil vlogger po ito? Di po ba ang hinuhuli natin at kinakasuhan natin ngayon, General Marbil, ay mga vlogger? Kung sasabihin nyo siya Yusek at siya exempted, bakit? Vlogger din siya. Nagbablog siya sa social media. Di ba? Panay ang atake at banat niya. Di umano sa mga Duterte. Di po ba? Nakita niyo po, sinisiraan niya nga doon ang dating Pangulong Duterte. Di po ba paninira yun? Fake news, nagpapakalat siya ng fake news. Mga kababayan, anong klase ito mga kababayan? Ibang klase po. Ano ang makukuha natin ngayon? Mapagkakatiwalaan pa ba natin ang ganitong klaseng Yusek? Na sanay magsinungaling yata para lang po masiraan ang pamilya Duterte?
Gagawa po siya ng kasinungalingan. Tapos ngayon magsasalita siya sa harapan natin gamit ang gobyerno, ang PCO, dahil siya Yusek. Paano mo paniniwalaan ngayon ang mga sasabihin ng ganitong klaseng Yusek? Nakauna-unahan pala at mukhang reyna pa ng fake news yata ngayon ang isang Yusek. Sige nga, ano mapapala ng taong bayan sa ganitong nagpapakalat ng fake news? Binabaluktot at binabago ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Dinodoktor. Reduce. Hindi ibababa. I-reduce lang ng 7 pesos. Pabababain. Request niya. Yung presyo ng bigas ay sana'y bumaba pa ng 7 piso. Kung magkano man ang presyuhan ng bigas nung panahon niya. Hindi niya sinabing ang presyo ng bigas ay magiging 7 pesos na sa buong bansa. Unbelievable. Yusek, pagka naiipit ka, tigas ang iwas mo, ayaw mo sagutin. Kasi mapapahiya ka nationwide. Kaya ano sabi mo, pag-usapan na lang natin sa labas. Ibang klase si Yusek. Ibang klase. Kung sa labas po pag-usapan, baka bugbugin mo. Hindi kaya, bugbugin mo. Mukhang sanay na sanay tayo makipag-away. Hindi kaya sanay na sanay makipag-away si Yusek? Nagtatanong lang po si Kamano. Hindi naman po masama magtanong. Di po ba mga kababayan? Ay, nako. Ano po ba nangyayari sa ating bansa? Nagkaroon po tayo ng gobyerno. Ang kanila lang pong pinoproblema ng 3 taon na. 3 taon na po ang lumipas. Ang ginawa lang po nila at tinutukan talaga tutok na tutok. Ano po? Ang pamilya Duterte. Yun lang po ang tinutukan mga tambay. Tingnan nga po natin itong throwback. May throwback po si attorney. Kaya mahirap po itong kausapin sa labas. Mga tambay, pagka sa labas natin kinausap, mahirap yata. Ito po, tingnan po natin si attorney. Ayan, tingnan po natin. Napakatapang pala nito. Kaya hindi pwedeng kausapin sa labas ito, mga tambay. Baka tayo mabugbog. Ubod pala ng tapang. Tingnan po natin. Ano kasalanan ko? Parang nagkagulang kliyente ko, kasalanan? Gano'n ka na baka abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangyayagyan ng kliyente? Hindi po ma'am, ando lang na po. Sir, pasensya na po talaga, ha? Ano kasalanan ko? Parang nagkagulang kliyente ko, kasalanan? Gano'n ka na baka abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangyayagyan ng kliyente? Hindi po ma'am, ando lang na po. Sir, pasensya na po talaga, ha? Ano kasalanan ko? Parang pagkagulang kliyente ko, kasalanan? Gano'n ka na baka abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangyayagyan ng kliyente? Hindi po ma'am, ando lang na po. Sir, pasensya na po talaga. Matindi, matapang po pala si Yusek, mga tambay, pagka nasa labas. Mga tambay. Kaya gusto niya yatang kausapin yung reporter sa labas. Mga tambay, hindi kaya bugbugin. At yung hinihiyawan niya po, binubulyawan, pulis po yata yon, police woman yata yon, mga tambay. Ibang klase po pala si Yusek, mga tambay. Matapang po pala ito. Kaya po pala kayang-kayang gumawa ng fake news na 7 pesos dahil matapang pala. Mga tambay, grabe. Grabe po pala katapang ang Yusek. Talagang ibang klase po. Ibang klase pala. Mukhang sanay na sanay po yata sa bundok, hindi kaya? Mukhang sanay na sanay sa bundok yata si Yusek, mga tambay. Hindi kaya ugaling bundok yata yon, mga tambay? Hindi kaya ugaling CPP, NPA, NDF kaya yon? Nagtatanong na si Kamanong. Hindi kaya ugaling ganun kaya yon? Kaya mga kabayan, hintayin po natin ang rest back. Tingnan po natin ang rest back na gagawin po. Sana. Dahil nga po ito'y tinutukan ng PCO at ng kapulisan, joint forces, na talagang hindi palalagpasin na nagpapakalat ng fake news, mga kabayan, at napakarami pong pinapakalat na fake news po yata ang Malacanang. Mismo ang presidente ng Pilipinas ay nagpapakalat din po yata ng fake news. Di ba? di kaya? Nagtatanong lang si Kamano. Pero ito, mga tambay, na ito talagang mismo siya, ayaw niya pong aminin. Ayaw niya aminin ng live interview. Ang gusto niya,
Saan? Sa labas. Sa labas na natin pag-usapan yan. At yung sinasabi niya sa vlog, aba, kahit sabihin mo nagbablog ka, yusik ka pa rin. Itinalaga kang tagapagsalita ng palasyo. Yusik ka. Bakit gagawa ka ng fake news? Sanay na sanay kayo. Pagka yan ang sinasabi po ng mga Pilipino, sinasabi natin pagka sila gagawa ng fake news, okay lang. Okay lang, lusot. Walang kaso, walang yaw-yaw, tahimik. Tahimik. Walang kaso, di ba? Tahimik yata ang kapulisan, mga tambay. At tahimik din po ang DOJ. Tahimik din po ang NBI. Lalong-lalo yata ang tahimik ang PCO na si Secretary J. Ruiz. Tahimik na tahimik yata, mga kabayan. Pagka po, kaalyado nila at kagrupo nila nagpapakalat ng fake news. Pero pagka dating dito, sa kabila, kay dating Pangulong Duterte, kay Vice President, mga supporters, ay grabe, aksyon agad! Aksyon, may kaso agad! Mga kababayan, ganyan po katindi ngayon sa binagoong Pilipinas. Hinahamon po natin ngayon. Hinahamon po natin. Hamunin po natin, mga kababayan. Ang NBI, PNP, DILG, DOJ. Ayan. Wala po ba kayong gagawin? Aksyon, PCO, Secretary J. Ruiz. Wala po ba kayong gagawin aksyon sa reyna yata ng fake news na nagpapakalat? Dahil sikat na sikat po ang bigas ngayon. Di po ba? Ang bigas na isang araw lang po ay bigla na pong naglaho ang 20 pesos na bigas at ibabalik daw po sa kadiwa. Ayan, may nagpakalat po na 7 piso. Wala po ba tayong gagawin dyan? Matindi pong paninira yan. Kinuha pa niya yung video sa SONA ng dating Pangulong Duterte. Saka mo ngayon sisiraan sa taong bayan. Paano yung mga hindi nagsusuri? Napaniwala mo na. Napaniwala mo na, Yusek, yung mga hindi nagsusuri, mga Pilipino, na walang social media. Umaasa lang sa balita, sa TV at sa radyo. Maniniwala na sa iyo dahil nagpakalat ka ng fake news. Ganun po ba? Nagpakalat ka ng fake news dahil sa 7 piso. Di sirang-sira ngayon ang pangalan ni dating Pangulong Duterte kasi nangako ng 7 piso, hindi naman tinupad. Ganon katindi ang paninira na ginagawa nyo. Di po ba? Sobrang paninira. Wala po bang kaso yan? Wala po bang kaso yan sa mga kapulisan na gigil na manghuli ng mga fake news ngayon? Mga vlogger, isa ring vlogger yan. Mga tamay, vlogger din yan. Yang si Attorney Claire ay vlogger bago naging PCO. Bago naging USEC ay siya po'y vlogger. Di po ba? Mga kababayan? Ayan po mga tambay. Naku po. Fake news! Fake news. Sana tingnan natin kung walang bias. Hindi kaya magiging bias ang PCO Secretary J. Ruiz at ang PNP chief natin si General Marbil at si General Torre. Napahilig pong manghuli yan. Manghuli po sila. Mahilig po yan. Napakarami na po nila sinampahan ng fake news. Yan, lalo si General Torre. Hindi ba nila kakasuhan yan? Ang PCO, Secretary, na sinasabi ang pinagmumulan daw po ng fake news ay ang Vice President Sara Duterte. Hindi pala. Siya pala ang reyna, di umano. Siya pala ang reyna, di umano, ng fake news, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan, at thank you po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa ating mga subscribers sa kasulok-sulukan ng bansa, kasulok-sulukan ng mundo, mga subscribers natin. Maraming salamat po. At syempre po, ingatan nawa po, lalo-lalo po yung mga OFW natin dyan. Ingat po kayo. Ingat po. Maraming salamat po, mga bagong bayani. At syempre po sa ating bansa, doble ingat po tayo, mga tambay. Napakarami po nagpapakalat ng fake news. Lalong-lalo yung nagpakalat na 7 piso ang bigas. Fake news po, mga tambay. Ingat po tayo sa tao na yan. Mga kababayan, mukhang hindi po pagkakatiwalaan pala yan tao na yan, mga kababayan. Sanay na sanay pala magsinungaling, di umano, mga kababayan. Thank you rin po sa ating pong mga biyaya na natatanggap, sa ating pong mga
subscribers na nagbibigay po. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Ani Joe. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalo po. Thank you po. Ingat po kayo. At syempre po, yung kabilin-bilinan po ng ating Vice President at dating Pangulong Duterte, black voting. Black voting po mga tambay. Para po maiwasan na po at talagang wala ng fake news na kumalat katulad ng 7 piso. Black voting po tayo mga kabayan. PDP laban. At syempre po yung pag-iingat po, dalangin at dasal po natin na maingatan po ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay makauwi na rin po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa dalangin at dasal. At thank you po mga tambay. Tayo rin po. Ingat po. Manalangin po tayo, magdasal na tayo po'y maingatan sa araw-araw ng ating buhay mga kabayan. Ingat po. Muli po, thank you po. Paalam po muna. Bye-bye.